Ayan. We are here once again. Siyempre, hindi kita iiwan. Kaya nagbalik ako. Hindi kagaya ng jowa mo na iniwan ka. Bakit ka kasi niya iniwan? Sakit. Hanggang ngayon, hindi mo alam yung sagot. Bakit mo ba ako iniwan? Ano ba yung nagawa ko sa'yo? Parang wala naman. Pero ibig sabihin yan, sila na yung may mali kapag hindi mo maintindihan. Ano nga ba? Diba? Baka hindi talaga siya para sa'yo. But anyways, ayan. Hello po sa inyong lahat. Good afternoon, everybody. It's 1:30. You're still with me, Gandang Kara. Nag-iisang chicks ng radyo. And happy Thursday once again. Hello sa ating mga tea lovers out there na nagtsatsaa. Kung ikaw ay isang tea lover, huwag mong kalimutan na meron po tayong MX3 tea with pandan. Ito po ay gawa sa dahon ng pandan. Yan, at dahon ng mangosteen pala na hinaluan ng pandan. Ayan, para mas refreshing po ang ating panlasa. Ang isang sachet ng tea ay good for 1 liter of water, either hot or cold. At pwede rin pong dagdagan ng lemon or honey for added flavor para sa buong pamilya. Makakatulong ang tea para ma-detoxify o malinis ang ating katawan from any toxins. For inquiries, visit their website mx3ph.com or call the hotline 0918-8888-693. Yes naman! Hello po sa lahat ng mga nanonood na sa live natin. Kung hindi ka pa sumilip ka na dyan, pumunta ka na sa Facebook natin, Energy FM 106.7 o kaya naman sa DJ Kara. That's DJ space K-A-R-A. At anong dapat gawin? Of course, i-like and share mo na yan para masaya tayong lahat. Sa lahat ng mga hindi pa kumakain, tapos na yung lunch break, ngayon ka palang kakain, pero sige, ihabol mo yan. Mahirap pong nalilipasan ng gutom kasi pag nalipasan ka, mahirap yan, mag-iiba yung timpla mo. Timpla ng emosyon mo at saka timpla ng utak mo. Diba? Kaya wag na wag kang gutom, diba? Anyways, hello sa lahat ng mga naka-white ngayon, like me. Ayan, si Tita Cora din naka-white siya. So it's a white day, pak! At kitang-kita ang may bakat. May bakat. Yung mga naka-white dyan. Tapos may bakat na mag-ingat-ingat kayo pag naka-white kayo. But anyways, ayan. Eto na, wag na natin patagalin pa ang ating story. Siyempre, dito lang yan sa Sincerely Kara. Naka-experience ka na ba ng magmahal ng isang tao na buong-buo ang tiwala mo sa kanya? Kaso nga lang, yung inakala mong tiwala mo at paniniwala mo sa lahat ng sinasabi niya ay biglang mababaliktad. Biglang hindi mo pala siya kilala. Ito ang story ni Pia. Nagmahal lang naman siya ng isang taong inakala niyang kaibigan niya, close sila, at inakala niyang alam niya ang lahat sa lalaking ito. Nagsimulang manligaw sa kanya at hanggang nung naging sila, nagtataka na siya kung bakit hindi siya nagagawang i-post sa Facebook at bakit hindi siya nagagawang ipakilala din sa mga magulang. Hindi niya alam ang sagot pero iniisip na lang niya na baka busy or baka hindi pa handa kasi nga naniniwala siya at nagtitiwala siya sa lalaking ito. Umabot sila ng 2 years na walang social media at hindi man lang naipakilala. Hanggang sa one day, may biglang nag-message sa kanya na may jowa na pala ang lalaking ito. Ano nga ba ang dapat niyang gawin? Makaka-move forward pa kaya siya? After all, na nagtiwala siya ng buong buo? Let's hear it straight from the heart of our sender for today.
Hello po, DJ Kara. Ako po si Pia. And I just want to share this heartbreaking story of mine. DJ Kara, it's hard to distinguish between someone who has your back and someone who has it long enough to stab you. Way back 2017, I met this guy sa isang event ng friend ko. Pogi at mabait, kaya na-attract po agad ako. Tapos nilapitan siya nung isa naming friend na lalaki. He introduced us to him. Pag-upo namin, tumabi siya agad sa akin. Nagtanungan kami ng mga pangalan namin sa isa't isa at tinanong kung single ako. Kaya sabi ko, opo, how about you? Sabi niya sa akin, oo rin daw. So ayun, chikahan kami hanggang sa hindi na namin kaya uminom. Tapos, he told me na ihatid na lang daw niya ako kasi delikado at gabi na. Sabi ko naman, sige. Sa totoo lang, DJ Kara, kaya ko naman at hindi ako lasing. Kaya alam ko pa ginagawa ko. Natuwa naman ako kasi sobrang gentleman niya at wala naman siyang ginawang kalokohan. And then after that night, nagkaka-chat po kami. Tapos nagkikita na rin kami ng mga ilang buwan hanggang sa dumating na po yung araw na tinanong niya na ako kung pwede raw ba akong ligawan. Sabi ko naman, oh, why not naman, diba? Magpapabebe pa ba ako, DJ Kara? Syempre, gwapo na nga po, tsaka mabait. And after 4 months na paliligaw, I said yes to him. So we're officially in a relationship. Alam na ng mga friends namin at family ko. Pero, hindi pa ako napapakilala sa family niya. Siguro, hinahanda lang din niya yung sarili niya na mapakilala ko. Pero, ang pinagtataka ko lang po ay bakit parang ayaw niya ako ma-post sa social media niya. Kaya, tinanong ko siya kung bakit. Ang sagot niya naman, tsaka na lang daw kapag nag 1 year na kami. Ako naman, sabi ko sa sarili ko, hindi naman siguro big deal yun. Baka hindi lang talaga siya yung ganong tipo ng tao na mahilig mag-post sa social media. So, ayun. Umabot po kami ng 2 years na hindi ako nagtanong o kinukulit na gawin niya yung mga bagay na mag-post sa social media. Or may pakilala niya ako sa magulang niya kasi sabi niya sa akin maghintay lang daw po ako dahil busy pa yung pamilya niya sa mga business nila. Kaya inintindi ko po lahat yun. DJ Kara, ako po kasi yung tipo ng tao na pagkakatiwalaan ko ang lahat ng mga sasabihin mo. Basta ipakita mo lang sa akin na katiwa-tiwala ka. Hanggang sa isang araw, may nag-chat na sa akin na unknown user sa Facebook. Inaccept ko. Unang message, kilala ko raw ba si JP? Nasabi ko naman, jowa ko po. Bakit? May sinad sa akin na picture. Jowa ko na may kasabang ibang babae. Nakapost sa Instagram. Sabi sa caption, 4 years and counting. Nagulat din ako na iba yung pangalan niya sa IG. At mukhang nakablock ako sa lahat ng social media accounts niya. Nakasama yung babae na yun. Grabe. Di ko alam gagawin ko. Naiyak ako. Nangihina. Inistok ko yung account ng girl sa IG. At nakita ko na may picture sila ng friends ni Boy. Sabi ko, feeling ko pinaglalaroan lang nila ako. I was betrayed, DJ Kara. Hindi ko alam kung saan ako nagkamali. May nagawa pa akong masama? Wala naman. I treated them well. Tapos ito yung gaganti nila sa akin. Siguro pagkakamali ko pala, DJ Kara, ay yung pinagkatiwalaan ko sila. After ko makita yun, umalis na po ako ng campus. Nalina ko lahat ng friends niya, pati siya. Hindi ko na siya kinausap. Hindi ako pumasok ng ilang buwan. Hanggang sa nag-transfer na ako ng school. Until now, nandito pa rin yung trauma, DJ Kara. Nagpe-pray na lang po talaga ako kay God na sana maging okay na po ako. Ramdam na ramdam ko yung pain sa boses ni Pia. Grabe talaga no, kapag hindi ka pa healed, ang hirap, lugmok na lugmok ka. Tsaka hindi mo maipaliwanag bakit. Bakit may mga taong manloloko? Yun kasi yun eh.
Bakit nga ba? Nako. Ay, nako. Hinga ka na lang ng malalim kasi parang, totoo ba? Bakit mo nagawa sa akin to for 2 years? Ano yun? Magkasama kayo nagde-dinner, magkasama kayo nagla-lunch, magka-text kayo, magkausap kayo, magka-chat kayo. Tapos wala kang naramdaman na kahit na ano, niloloko na pala ako. Ang galing din naman ng lalaki, kudos dun sa lalaki. Grabe yun Paano niya nagawa yung pagsabayin na hindi nalalaman? Pero ito rin, masasabi mo rin na wala talagang sekreto na hindi nabubunyag. Kasi ito na nga, nabunyag na. At kung naka-relate ka at naka-experience ka rin ng ganitong klaseng pain na nalaman mo after so many years na hindi pala siya faithful sa'yo, dun mo lang nalaman. Tapos nawindang ka na may iba pa pala. Pangalawa ka lang pala. Diba? Or baka nga pangatlo ka pa, hindi natin alam kung gaano siya kamanloloko. Ang gawin mo ay mag-comment lang sa ating Facebook Live ngayon. Punta ka na sa Energy FM 106.7 o kaya naman DJ Kara. That's DJ Space K-A-R-A. At ano nga ba ang maipapayo mo kay Pia? Or ano nga bang masasabi mo sa ganitong klaseng sitwasyon? Paano nga ba makaka-get away, no? O eto na, sabi dito, konsentidor din yung friend ni JP kasi sabi mo nga, alam pala nila, dapat noon palang sinabihan ka na nila, move forward na. Nako. Focus ka na lang sa ibang bagay, may mga taong darating for you na tatakpan ang pain na nararamdaman mo. Ngayon, papalitan ng saya. Sabi ni Ate Ana May, mapapalitan daw ng saya ang pain in time. Eto pa, Pia. Lesson is, wag magtiwala agad-agad. Nowadays, SOCMED is the basis of honesty when it comes to a relationship. If he can't post you, then it's a red flag. Let go and move on na. Sabi ni Ate Arlene, ayan, red flag daw kapag hindi ka na ipopost. Ito pa, focus on your studies and love yourself because life is beautiful. Sabi ni Ate Elma. Move on, Kina girl, may darating for you na mas deserving. Lesson learned, huwag basta-basta magtiwala sa mga bulakin. Mabulaklak siguro ng mga sabi ni Jane. Eto pa, big hug sa sender. 2 years manlolokong lalaki. Grabe, move on ka na po at pray na malagpasan mo sana yung sakit, sabi ni Ate Letty. Ito pa, erase mo siya sa buhay mo. You deserve a better guy. Sabi naman to ni Ate Merly. O ito, real talk to. Huwag kang mag-aksaya sa taong hindi mo deserve. Sabi to ni Ate Marilu. Sa taong hindi mo deserve. Well. Pia, I'm so sorry dahil nai-experience mo yung ganyang klaseng pain. At sa mga kababaihan din na nakaka-relate, na naka-experience ng nararamdaman ngayon ni Pia, yung nawindang ka bigla na may kahati ka pala. Yung akala mo nagmamahalan kayo ng lubos, ang ganda ng iniisip mo sa kanya kaya hindi ka nagduda nung hindi kanya pinupost, hindi ka rin nagduda nung hindi kanya pinapakilala. Kasi nga pag may tiwala tayo sa isang tao, hindi natin iniisip yung iba Kumbaga hindi tayo nag-iisip ng mga red flag yan. Bakit ganon? Kasi mahal mo You give your all. At lahat ng tiwala mo binubuhos mo. At kapag naibuhos mo lahat ng pagmamahal at tiwala mo, pag nasaksa ka dyan, ang sakit. Kasi buong-buo yung paniniwala mo sa taong yun. Tapos mapapalitan lahat ng kasinungalingan pala. Masakit talaga yun. Pero Pia, it's not your fault. The next time na magmamahal ka, hindi mo naman pwedeng sabihin na di na kita pagkakatiwalaan kasi love is trusting and love is believing. Pag nagmahal ka, it's a different person na ulit. Magtitiwala ka pa rin. Mamahalin mo pa rin siya ng buo kasi yun naman talaga yung dapat. Nagkataon lang na napadpad ka sa maling tao. At in time, darating yung pagkakataon na yung pagmamahal mo na deserve mo, maibibigay din sa'yo. Yun ang wish mo. But right now, tama naman yung ginawa mo, nag-block ka ng mga taong hindi nararapat. Ako, naniniwala ako dun na kapag halimbawa hindi na helpful yung tao sa'yo at
toxic na masyado or hindi nakakatulong sa mental health mo, bakit ka mahihiyang i-unfollow? Bakit ka mahihiyang i-block? Lalo na sa mga taong nanloko sa'yo, nanakit sa'yo ng husto. Patawarin mo na lang sila in silence. Pero kung feeling mo hindi sila nakakatulong every time na nakikita mo sila sa social media at naaalala mo yung pain, you have to protect yourself. Dapat number 1 yan na iisipin mo, yung sarili mo muna. Kasi paano ka mag-heal? If you keep on remembering these people and the things that hurt you, syempre tutulungan mo yung sarili mo, diba? And kung yun ang makakatulong, it's okay na mag-detach sa mga taong ito. Sa mga taong nagre-remind sa'yo ng sakit. Kaya Pia, tuloy mo lang yan and makaka-move forward ka din. You have to heal. And wala ka namang choice kundi mag-heal. At sana makilala mo na yung taong magmamahal talaga sa'yo na faithful. Never sell yourself short. There's always someone willing, able, and ready to love you the way you deserved to be loved. At dapat alam natin kung anong deserve natin na pagmamahal. Diba? You deserve a love that won't keep you up worrying. Yung hindi ka nag-iisip. Yung wala kang kahati. You deserve a love that feels like home. A love that is certain. A love that makes sense. You deserve to feel the same love you give. Sincerely, Kara.